kanina ang bagong House Senior Deputy Speaker na pumalit kay Congresswoman Gloria Arroyo. Usap-usapan pa rin ang namumuong tensyon sa Kamara na sinundan pa ng mga pasaring ni Vice President Sara Duterte sa taong tinawag niyang tambaloslos. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong nangyayari ngayon dyan sa Kamara? Yes, Cheryl, mag-aalas 5 nga ng hapon nang manumpa o mag-oath-taking si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales bilang bagong Senior Deputy Speaker. Pero bago nga umakyat dun sa rostrum ay kinuha muna or sinundo muna niya ang kanyang kabalen na pinalitan sa pwesto na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At sabay silang naglakad ng nakangiti papunta sa rostrum. At pag-akyat nga dun sa rostrum, nagmano ang mga kaanak ni Gonzales kay Arroyo pero hindi naman natin nakitang nagkamay si Arroyo at Romualdez. Pagkatapos manumpa ni Gonzales, niyakap niya si Arroyo habang kinuha naman ni Romualdez ang kamay ng dating Pangulo at hinatak sa gitna nilang dalawa ni Gonzales at saka ngumiti at nag-picture taking na nagpalakpakan naman sila at ang mga bisita. Pero bago nga yung lahat ng ito at yung oath taking ay nagpunta muna si Romualdez sa upuan ni Arroyo para magmano. At Cheryl, bago nga naman lahat ito, over the weekend, naging usap-usapan din yung kataga or salitang tambaloslos. Actually, first time ko lang din itong narinig. At ito nga, yung salitang ginamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang post para pasaringan ang isang tao matapos niyang kumalas sa lakas CMD. Dahil tambaloslos ka, tigilan mo na daw, tambaloslos. Nagtatawanan pa sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa video na ito kung saan tinawag ni VP na tambaloslos ang direktor na si Daryl Yap. Ang video na yan ipinost kahapon ilang oras bago ang makahulugang Instagram post ni VP Sara na may caption na sa iyong ambisyon, do not be tambaloslos. Ang tambaloslos ay isang halimaw o isang klase ng mythical creature sa Visayas na may malaking bibig at ari. Ginagamit ito ng mga Bisaya bilang pang-insulto sa isang lalaking puro daldal lang. Ang pahayag na ito ni VP Sara nangyari sa gitna ng tensyon sa Kamara at sa pagkalas niya sa partidong Lakas CMD. May 16, magkasama pa sina House Speaker at Lakas CMD President Martin Romualdez at nooy House Senior Deputy Speaker at Lakas CMD Chairperson Emeritus Gloria Arroyo sa oath-taking ng bagong miyembro ng kanilang partido. Kinabukasan, inalis si Arroyo bilang House Senior Deputy Speaker na siyang pangalong pinakamataas na posisyon sa Kamara. Ipinalit sa kanya at kaalyado rin niya at kapwa kabalen na si Congressman Don Gonzales. Ang dahilan para raw mabawasan ang bigat ng tambak daw na trabaho ni Arroyo. Nabalitaan na lang daw yan ng dating Pangulo at ang una niyang reaksyon ay karapatan naman ng Kamara na palitan siya. Giit niya wala na siyang ambisyong maging House Speaker pa at wala siyang planong magkudeta laban kay Romualdez. Katunayan, suportado raw ni Arroyo ang liderato ni Congressman Romualdez. May 19 ng umaga, inanunsyo naman ng kaalyado ni Arroyo na si VP Sara Duterte ang kanyang pagkalas sa Lakas CMD. Sa parehong araw, magkasamang nagtanghalian sina VP Sara at Arroyo para yan sa kanilang birthday celebration na inorganisa ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan. Sa gitna ng mga isyu, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na maayos ang lagay ng Kamara. Pagtutuunan daw niya ng pansin ang mga urgent o mas mahalagang bagay kaysa makisali sa pamumulitika. Nagpahayag naman ng suporta kay Romualdez ang Visayan Bloc na kinabibilangan ng ilang mambabatas mula sa Western, Central at Eastern Visayas. Cheryl, matapos nga yung oath-taking ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales, pumunta yung mga miyembro ng Lakas CMD at PDP Laban sa Speaker's Lounge. Dito nagpirmahan sila ng tinatawag nilang partnership agreement na sumisimbolo raw sa unity ng dalawang partido. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.